Ate, ano itong suot mo? At itong maskara? Nakakatakot itong tingnan. Mag-ingat ka, baka matakot si Lolo. Itatapon ko na ito para sa'yo. Ang maskarang ito, hindi mo ito dapat hawakan. Ate, paano mo nasabi yan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ibigay mo na sa akin ang maskara. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Mama, natatakot ako. Nakita ko ang mga taong iyon. Lahat sila ay patay na. Sinabi ko na. Hindi mo ito dapat hawakan. Papa, tingnan mo ang batang ito. Kakapasok pa lang sa bahay. Inaaway na ang kanyang kapatid na babae. Ang ganitong klaseng tao. Hindi karapat-dapat pumasok sa bahay ng pamilya Cheng. Mayroon ka pa bang ipapaliwanag? Probinsyana. Unang beses makakita ng ganitong kalaking eksena. Siguradong natakot siya ng husto. Ang alam ko lang, kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, hindi dapat sumabat ang mga nakababata. Hindi ko akalain, ikaw, lumaki sa probinsya mula pagkabata, pero maayos ang asal mo. Ako ay anak ng pamilya Cheng. Cheng ang dugong dumadaloy sa akin. Kahit hindi ako lumaki sa tabi ninyo, ang nakatatak sa aking kalamnan ay hindi mababago. Tama ang sinabi mo. Karapat-dapat ka talagang maging apo ng pamilya Cheng. Mukhang si Lolo Cheng ang tunay na pinuno ng pamilya. Kung nais kong magtagumpay, ang unang hakbang ay makuha ang kanyang pagpapahalaga. Ihanda mo ang isang palanggana ng apoy para sa akin. Bakit mo kailangan ng palanggana ng apoy? Ngayon, kinikilala ko ang aking mga ninuno at angkan. Nararapat na magbigay sa inyo ng isang regalo sa unang pagkikita. Sige, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at ibigay kay Munting Binibini ang palanggana ng apoy. Opo, Ginoo. Munting Binibini, narito na ang palanggana ng apoy na hiniling ninyo. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay liwanag sa langit at lupa. Yag-ay, naway bigyan kayo ng Diyos ng masaganang ani. Yag-ay. Mabait, narito si Lola upang ipagdasal ka. Yage. Ang paraan ng pagdarasal ng batang ito ay kapareho ng ginagawa ng aking lola. Parehong-pareho. Pasensya na po, apo ninyong walang utang na loob. Sa loob ng 10 taon, hindi ko na ipakita ang aking paggalang sa inyo. Tanggapin ninyo ang agimat na ito. Magbibigay ito sa inyo ng panghabang buhay na kapayapaan at walang alalahanin. 10 taon akong nawala, naghirap at nagtiis sa labas. Ngunit ang batang ito ay hindi kailanman nagreklamo. Ipinapakita nito na ang kanyang kalooban ay hindi pangkaraniwan. Isa siyang taong makakagawa ng malalaking bagay. Sige, ang anteng-anteng na ito para sa iyong kaligtasan. Tinanggap na ito ni Lolo. Batang babae, Lolo, bibigyan ka rin ni Lolo ng isang regalo bilang kapalit, 10% ng shares ng pamilya Cheng. Ang mga ito, ngayon ay pagmamayari mo na. Maraming salamat, Papa. Ito ay 10% ng shares. Ako, bilang tagapagmana ng pamilya Cheng, ay mayroon lamang 15% ng shares. Paano mo nagawang basta-basta na lang? Ibigay ito sa isang bata. Oo nga, Papa. Si Jingru nga ay wala niyan. Si Jingru ay hindi naman kadugo ng pamilya Cheng. Tingnan mo si Chinghi, at tingnan mo rin kayo. Isang tagapagmana ng pamilya Cheng. Mas mababa pa sa isang bata. At ikaw, bilang tiyo, ni hindi marunong umupo ng maayos. Talagang walang kwenta. Tiyo. Ikaw ba ito, Chinghi? Dahil bumalik ka na, ngayong araw, sumama ka na sa iyong papa pauwi. Bakit? Jingru, maging mabait ka. Magtiis ka muna ng ilang araw. Hintayin mo si papa, na makuha ang shares na nasa kamay niya. Saka natin siya palayasin. Lolo, gusto kong palitan ang aking tagapag-alaga. Ano? Ikaw? Sino ang gusto mong ipalit? Siya, Cheng Xian.
Ako, ano ang sinabi mo? Gusto mong palitan ang tagapag-alaga mo. Gusto ko siya ang maging tagapag-alaga ko. Ako, ang batang babae na ito ay talagang kaibig-ibig. Pero ako, ang prinsipe ng Jiangcheng. Malaya sa kalahati ng buhay ko. Kung kikilalanin ko ang batang babae na ito, hindi ba't magiging limitado na ako? Si Cheng Xian buong araw. Bukod sa karera ng kotse, naglalaro lang ng bola. Cheng Qinghe, kung pipiliin mo siya, huwag kang magsisisi, ha? Papa, binigyan mo na si Cheng Qinghe ng 10% ng mga shares. Kung papayagan mo pa siya na maging anak ng pangalawang kapatid, hindi ba't malinaw na pinapayagan ng pangalawang kapatid na magmana ng kumpanya? Tingnan mo siya ngayon, ano ang itsura niya? Kaya ba niyang maging tagapagmana? Tumahimik ka. Si Xian ay walang pakialam buong araw. Baka sakaling, pagkatapos niyang ampunin si Qinghe, medyo magbago ang ugali niya. Batang babae, ang tiyo mo, talagang medyo walang direksyon. Sigurado ka ba na siya ang pipiliin mong tagapag-alaga? Oo, sigurado. May 3 segundo ka lang para mag-isip kung gusto mong maging tagapag-alaga ko. Ako, ang munting Ginoo, ay hindi kailanman gagawin iyon. Inihahayag ko, simula ngayon, Cheng Qinghe at si Cheng Xian ay opisyal na naging mag-ama. Ako'y tumututol. Kailan ko ba sinabi na aalagaan ko siya? Walang bisa ang pagtutol mo. Ngayon, ikaw, dalhin mo si Cheng Qinghe pa uwi sa bahay. Alagaan mo siya ng maayos. Kung hindi, ang mga golf club at motorsiklo mo ay itatapon ko lahat. Huwag, huwag, huwag. Aalagaan ko siya. Aalagaan ko siya. Hindi pa ba sapat yun? Batang babae, binabalaan kita. Ang tiyo mo sa buhay na ito ay talagang isang walang pakialam na demonyo. Kailangan ko siyang baguhin ng maayos. Gagawin ko siyang isang dakilang bayani at tuluyang tapakan si Cheng Xiaohua. Ikaw, batang babae. Ang munting Ginoo na ito ay sumangayon lang sa'yo kanina para lang makalusot sa estratehiya ng matandang lolo. Anak ka ng kuya ko. Dapat sa kanya ka pumunta. Ang pangalawang Ginoo ay kilalang isang walang pakialam. Paano siya susunod ng kusa sa mga plano niya? Hindi nga niya alam kung saan nakatira ang pangalawang Ginoo. Malamang ay matutulog siya sa lansangan. Timog kanlurang direksyon. Mama, susundin ko ang mga sinasabi mo. Hindi ako makikialam sa mga usapin ng pamilya ni Kuya. Kaya ang batang babaeng iyon, hindi ko siya papapasukin sa bahay. Pangalawang Ginoo, may isang batang babae sa pintuan. Sinasabi niyang siya ang anak mo. Gusto niyang ikaw ang magbukas ng pinto. Isa lang siyang musmos. Paano niya nahanap ang bahay ko? Siguradong si matandang Cheng ang nagdala sa kanya rito. Pakawalan ang mga aso. Takutin siya para umalis. Ginoo, bata pa rin naman siya. Paano kung matakot siya ng husto? Ang mga bata ay mahilig manggulo. Bukod pa rito, anak siya ng panganay na Ginoo. Paano kung ipinadala siya rito para manmanan si pangalawang Ginoo? Hindi ba't magiging limitado si pangalawang Ginoo? Pangalawang Ginoo, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Nangangako akong mapapaalis ko siya. Sige, gawin mo. Akala mo ba isang bakal na pinto lang ang makakapigil sa akin? HMPH, ligaw na batang babae. Anak ni pangalawang Ginoo. Ako lang ang pwedeng magkaanak sa kanya. Kaya ngayong araw, kailangan kitang paalisin. Ang tagal mo namang magbukas ng pinto. Bahay ko ito. Paano ka nakapasok sa mundong ito? Basta gusto kong pumunta. Walang lugar na hindi ko mapupuntahan. Bukod pa rito, ako na ngayon ang iyong anak na babae. Siyempre, maaari akong pumasok. Ikaw, batang babae. Sige na nga, hindi na kita papatulan. Lahat kayo, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para itapon ang mga gamit ng tiyo ko. Itapon lahat ng ito. Bakit naman namin susundin ka?
Dahil ako ang munting binibini ng pamilya Cheng. Ang lugar na ito ay bilya ng pamilya Cheng. May karapatan akong palayasin kayo. Munting binibini. Gagawin na namin agad. Dito. Ayun, ayun, ayun. Munting binibini. Ano ang gagawin natin sa tandang na ito? Ang bango naman. Tia Leo, may masarap na pagkain. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiyo, tikman mo. Tiyo, ang tawag na ito. Parang narinig ko na ito dati. Hayaan na lang. Hindi ko na iisipin. Ang sabaw ng manok na ito. Napakasarap talaga. Oo nga, ang manok na pinalaki sa likod bahay ay talagang mataba at masarap. Hindi ko akalain na nilaga mo ang tandang kong si Weiwo na Jangjun. Ako, binili ko ang tandang na iyon sa halagang 800,000. At ganito mo lang, nilaga, ang aking makapangyarihang general. Kanina, ikaw ang pinakamasarap kumain. Ikaw. Mabuti, hindi ko na lang papatulan ng isang tulad mo. Gusto mong maging anak kita, kailangan mong tuparin ang 3 bagay na ito. Una, bawal umiyak. Pangalawa, bawal magingay. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, bawal galawin ang mga mahalagang gamit ko. Naiintindihan mo ba? Ako rin, may 3 hiling. Una, umuwi bago mag alas 12. Hehe. Pangalawa, bawal manigarilyo at uminom. TSS. Pangatlo, kailangang palaging magbigay ng balita sa akin. HMP. Batang babae. Sa murang edad, ang dami mo nang gustong kontrolin. Sinasabi ko sa'yo, sa Jiang Cheng, ang makakapagkontrol sa akin. Hindi pa ipinapanganak, ipinanganak na. Nasa harap mo na. Tia Leo, gabi na. Munting binibini, oras na para matulog. Huwag mo siyang hayaang makaabala sa paglalaro ko ng bola. Opo, pangalawang ginoo. TSS. Munting binibini, lumamig na ang panahon. Balik na tayo sa kwarto para matulog. Kahit habulin mo ngayon, hindi mo na maabyutan ang pangalawang ginoo. Maabyutan ko siya. Kailangan lang ng 3 segundo. 3. Eh. 我是 DJ， 是 DJ， 是 DJ， 是 DJ， 是 DJ。 Ay. Saan ba nanggagaling ang tunog ng kampanilya? Baka naman guni-guni ko lang ito. Hinahanap mo ba ako? Grabe, multo. Hinahanap mo ba ako? Banal na kalokohan. Multo. Cheng Qinghe. Cheng Qinghe, nakipagtambalan ka talaga sa mga bodyguard. Kalokohan sa akin. Bumaba ka na dito. PM na ngayon. 8:00. Oh, ngayon. Oras ng pagsasahimpapawid ng animation. Ikaw, gusto mong bumalik ako at manood kasama mo. Cheng Xian, ikaw ay nasa kalakasan ng iyong buhay. Kailangan kita sa loob ng 1 buwan. Kontrol ng Cheng Group, lahat ng impormasyon sa negosyo. Batang babae, gusto mo ipaglaban ko yan, ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya. Sa tingin mo kaya kung manalo sa argumentong ito? Manalo ba tayo o hindi? Kailangan mo muna itong subukan. Kung tutuusin, sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ay tunay na magtagumpay ang isa. Saka mo lang mapoprotektahan ang mga taong gusto mong protektahan. Kung patuloy akong mag-aaksaya ng oras sa batang ito, matatapos na ang nightlife ko. Di bale, harapin mo muna siya. Ha, mahusay na sinabi. Well, tingnan mo, 12 o'clock na ngayon. 4 na oras ang natitira.
Nangako si tatay sa'yo. Bago mag-12 o'clock, uuwi talaga ako. Okay. Ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Huwag mo masyadong itulak itong spoiled brat na ama. Okay. 12 o'clock na ngayon. Tita Leo, tawagan si Dad at yayain na umuwi. Itong binibini. Hindi kami nang ahas na makialam sa young master. Kung hindi ay lilipad siya sa galit. Papaalisin nila tayong lahat. Kaya ikaw, ngayon, inayos nila ang kanilang mga bag at umalis. Nakakatakot ang itsura. Ito ay talagang lumitaw sa isa. Sa bata, away. Tatawagan ko agad si young master. Ano ang pinapakain mo sa akin? Naglalaro ng bilyar. Cheng Xian. Ngayon, 1 minuto pasado 12:00 noon. Nilabag mo ang aming kasunduan. Paano naman? Ano pa bang pwedeng gawin? Sobrang busy ko. May 3 laro pa ngayong gabi. Dahil hindi na babalik si Dad, tapos ako. Sige, hanapin mo sarili mo. Ito yung blue and white porcelain na nakuha ko last week. Ano sa tingin mo? Tingnan natin. Matandang lalaki. Ay hindi. Narinig kong nag-iisa lang ang dalaga. Bit-bit ang golf club ng pangalawang young master. Puntahan mo ang pangalawang young master. Ano? Hindi ba ito katawa-tawa lamang? Ang iconic na eksena ng pambubugbog kay Cheng Xian. Dapat itong gawin sa harap ko. Sayang naman. Huli na ngayon. Hindi makita. Hindi ako naniniwala. Yung wild na babae. Kayang kontrolin si Cheng Xian. Playboy na ito. Kuya yan. Gusto ka talaga ng bago mong anak. Parang, ang dati nating walang pakialam na prinsipe. Malapit na itong maging doteng sa aking anak na babae. Ouch! Tapos hindi mo maiintindihan. Itong kuya yan. Nasanay sa pagiging carefree. Kahit ang lolo niya ay hindi siya makontrol. Sabi mo maliit na bata. Posible bang mag-alala si Yange tungkol dito? Tama, kuya yan. Tama yan. Isang batang babae. The moment I walk in, he started bossing me around. Sisubog na ang ulo ko. Gayunpaman, ngayong araw, binigyan ko siya ng magandang palo. Papalapit na siya sa akin ngayon. Iyon ay pagsamba. Kuya yan, ayon sa iyo. Disiplinahin natin ang ating mga anak sa hinaharap. Kailangan kong matuto mula sa iyong karanasan. Makipag-ugnayan sa akin mula ngayon. May experience na ako. Diyos ko, isang cute na sanggol ang nahulog mula sa langit. Hinuhuli ang itim na walong gamit ang mga kamay. Batang babae. Batang babae, bakit hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi? Anong ginagawa mo dito? Hello mga tito. Ang pangalan ko ay Cheng Qinghe. Bagong naging anak ni Cheng Xian. Ngayon, ito ay maaaring isaalang-alang ang aking unang pagkikita sa inyong lahat. Para sa lahat, nagdala ako ng mga regalo. Kuya yan. Napakabait ng batang babae mo. Bata, ibigay mo ang mga tiyuhin. Anong regalo ang dinala mo? Ito ang regalo ko sa iyo. Kung sa hinaharap, tatay ko, hindi na siya bumalik after 12 o'clock. Kung gayon ano ang mangyayari sa iyo? Parang lang, ang bolang ito ay pareho. Kung sa hinaharap, tatay ko, hindi na siya bumalik after 12 o'clock. Kung gayon ano ang mangyayari sa iyo? Katulad nitong bola. Ito. Siya ay may superhuman strength. Kuya yan. Dapat kang bumalik kasama ang iyong anak na babae. Maaaring masira ang bola. Hindi tayo pwedeng mag-break. Mabilis nila kaming pinagtaksilan. Isang grupo ng mga backward seater. Batang babae, binabalaan kita. Ginalit mo ako. Ginulo mo talaga. Kahit mamatay ako ngayon,
Hindi ako babalik sa'yo. Hindi ka sumasang-ayon. Tapos kami. Pastahan tayo. Taya. Ano ang gusto mong tayaan? Tataya ako sa iyong pinakamahusay na kakayahan. Bilyaran. Ha ha ha. Okay. Batang babae, marunong ka bang maglaro ng bilyar? Hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkatalo ngayon. Ngayon lang, alam ko na kung paano ngayon. Mauna ka na, Shane. Kung matatalo ka, huwag mong sabihing binubuli kita. Babae, muli nating itaas ang pusta. Kung matatalo ka, ihahatid na kita. Nakakulong sa isang maliit na madilim na silid. Isang araw at isang gabi. Ito ay dapat gumana. Takutin natin ang munting brat na ito. Munting ninuno. Huwag matigas ang ulo. Nanalo ng award ang tatay mo noong nakaraang taon. Ikumpara mo ito sa kanya. Hindi maihambing. Mabuti. Pangako ko sa'yo. Ito ang pearl ball na nilalaro ko simula pa noong bata ako. Paano sila naiiba? Batang babae, hindi pa huli ang lahat para aminin mo ang pagkatalo mo ngayon. Ako, isang mapagbigay na tao, ay hindi magtatago ng sama ng loob sa isang maliit na tao. Hindi kita paparusahan sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa madilim na silid. Miss, gusto mo ba talagang makipagkompetensya? Paano mo matatalo ang iyong master? Magtiwala ka sa akin. Diyos ko, ang isang 10 taong gulang na bata ay maaaring makakuha ng isang butas sa isa. Ano ang dapat I cheer? Ang munting brat na ito, newbie protection period pa lang. Hahayaan kita ngayon din. Tingnan ko, ano ang ibig sabihin ng, ang hindi magagapi na Diyos ng football ay hindi dapat gawing trifle. Iyon ay isang mahusay na shot. Dapat si Kuya yan pa rin. Gaya ng inaasahan kay Kuya Yan. Galing Kuya Yan. Kuya Yan, iyong bola. Masyado silang nag-away. Munting ninuno. Ang tatay mo ngayon. Isang bola na lang ang natitira. Ang larong ito. Ang lahat ng mga bola ay kailangang ilagay. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa kanilang lahat maaari tayong manalo. Pero ngayon, mayroon kang 6 na bola na natitira. Payo ko sa iyo. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iyong ama. Hindi maihambing. Batang babae, huwag mo akong sisihin kung hindi ko sinabi sa'yo. Ang panahon ng proteksyon ng iyong baguhan. Hindi ito pang matagalan. Naka-score ka ng goal sa isang pagkakataon. Ngunit kailangan mo pa rin 6 pang layunin. Naubusan ka na ng swerte para magamit. Hindi ako umaasa sa mga ito. Dumating na sa puntong ito. Matigas pa rin ang ulo ng batang ta. Matatalo siya saglit. Kung umiiyak siya, problema talaga iyon. Kuya Yan, sumuko ka na.
Isipin mo, ako ang pinakasikat na tamad sa Jiangcheng. Ngunit natalo ako sa isang batang babae. Kapag kumalat ito, ano pa ang reputasyon ko? Ama, naalala mo pa ba ang sinabi mo? Pagkatapos matalo, alalahanin mo, natalo ako. Susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Kaya simula bukas, tanggapin mo ang pagbabago ko. Oo. Ayaw mo akong maglaro, pero gusto ko pa rin maglaro. Hindi bale, babalik ako bago mag 12:00, para wala nang masabi ang batang babae. Alas 11:58. Babalik ako pagkatapos ng 12:00. Paitangnan mo muna sa akin. Anong ginagawa ng batang babae ngayon? Huwag kang mag-alala, Liu Auntie. Buong puso kong tinatanggap na si Cheng Xiaoyi ang maging ama ko. Ang batang babae ay handang sumama sa kanya habang buhay, kasama si Xiaoyi. Ito. Ngunit hindi sigurado. Anong ibig sabihin nito? Ayaw na ba ako ng batang babae? Batang babae, anong ibig mong sabihin? Si Xiaoyi, sa totoo lang, hindi siya tulad ng sinasabi ng iba. Hindi siya ganoon katamad tulad ng mga chismis. Hindi ba? Ayaw mo na ba siyang kilalanin bilang ama? Ang ama sa isip ko, ay isang matatag at marangal na tao. Isang bayani na mahigpit sa sarili. Pero ngayon, ang tatay ko, ay puro laro lang ang alam. Kung palagi siyang, walang natututunan at walang ginagawa. Maraming bayani sa Jiangcheng. Kapag pinutol ko na, ang relasyon namin bilang mag-ama, maghahanap na lang ako ng iba. Hindi ba't pwede naman iyon? Munting binibini, ang almusal kaninang umaga, ay puro paborito mong pagkain. Tatay, sabi ni Tia Leo, hindi ka raw natulog buong gabi. May iniisip ka bang problema? Tatay, bakit pula ang mga mata mo? Wala ito. Iniisip ko lang ang mga manok ko. Iyong mga manok na iyon, napakahalaga ba nila sa'yo? Ang mga iyon ay nagiging dahilan lang, para mawalan ka ng direksyon sa buhay. May oras ka ba? Lumabas at maglaro. Sige, sa dati nating lugar. Tatay, dahil ba pinatay ko ang ilang manok, galit ka ba? Oo, galit ako dahil pinatay mo ang mga manok ko. Tatay, binata, kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin si Munting Binibini. Ginawa niya iyon para sa ikabubuti mo. Munting dalaga, kasalanan ito ng tatay na walang silbi. Hindi ko magawang maging ang taong inaasahan mo. Dahil balang araw, kailangan mo rin putulin ang relasyon sa akin. Kung ganun, wala na akong dahilan para manatili sa bahay na ito. Munting Binibini, ano ang gagawin natin dito? Tayo ba ay nagkamali sa plano? Kuya Yan, nandito ka na. Umiinom ng alak ng 2 oras. Hindi na rin tayo makapaglaro ng bilyar. Bakit mo nga ba kami pinapanta rito? Ayaw na sa akin ng anak kong babae. Ikaw na hindi pa kasal. Naiintindihan mo ba? Hindi, Kuya Yan. Hindi ba't mas maganda yon? Dahil wala nang humahad lang sa'yo. Pwede tayong bumalik sa dati at magpatuloy sa masayang buhay. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa puso ko ay, pakiramdam ko ay malungkot ako ng walang dahilan. Huwag ka nang uminom, Kuya Yan. Kung ganun, bakit gusto ng anak mo na putulin ang relasyon ninyong mag-ama? Sabi niya, gusto niyang makahanap ng isang bayani na magiging tatay niya. Pero ako ay isang walang nararating na tao. Kuya Yan, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba talaga na gusto mong ang anak mo ay manatili sa tabi mo? Siyempre gusto ko na magkaroon ng isang napakagandang anak na babae. Ang saya siguro nun. Kuya Yan, dahil gusto mo talaga na manatili ang anak mong babae sa tabi mo, bakit hindi ka na lang maging mabuting ama? Malay mo, may magandang sorpresa pa. Mama, si Yan, ang pamilya Cheng ay masalimuot. Hindi tayo basta-basta makakapasok doon. Ayaw ni Mama na makipaglaban ka para sa mana. Gusto ko lang na maging ligtas ka at mamuhay ng masaya. Naiintindihan ko, Mama.
ako. Gusto ko lang maging isang layaw. Bakit, kuya yan? Sa tingin ko, ang anak mong babae. Mukhang gusto niyang ikaw ang mamahala sa kumpanya. Sige na, hindi na maaga. Kapag umuwi ako ng late, mag-aalala si Chingy sa akin. Kuya yan. Alas 10 pa lang naman. Hindi kaya si kuya yan talaga ay nagbago dahil sa anak niyang babae. Munting senyorita, ang hirap lutuin ng manok na ito. Bakit ka bumili ulit ng dalawa pa? Hindi mo ba alam? Ang manok na ito ang susi para kay Ginoo. Para magbago siya. Ayos lang. Ako na ang bahala sa lahat. Chingy. Papa, bakit ang bilis mong nakauwi? Chingy, Chingmo, ano ang ginagawa mo? Pumatay ako ng 2 manok ni Papa. Ngayon gusto kong bumawi. Papa, hindi mo ba gusto ang binili ko? Itong 2 manok, ang ganong klase ng manok ay napakahirap bilhin. Hindi ko talaga mabili. Nabuhay ako ng walang direksyon sa buong buhay ko. Hayaan na lang. Ngayon, may maliit na bata na. Hindi ko siya pwedeng hayaang magdusa kasama ko. Kahit ano paman, kailangan ko siyang bigyan ng proteksyon. Chingy, nagdesisyon na ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Lalabanan ko para sa posisyon ng tagapagmana. Para maging sa paningin mo, ang ganong klaseng ama. Oo, alam ko na. Ako, si Cheng Chingy, ay hindi nagkamali sa tao. Tingnan mo muna itong libro. Makakatulong ito sa'yo. Papa, tingnan mo rin ito. Ito ang organizational chart ng kumpanya. Kumusta ang pag-aaral mo? Magtanong ka lang. Sige, tatanungin kita. Cheng Group, bakit bumagsak ito? 3 taon na ang nakalipas. Ang tatay ko, ibinigay ang kumpanya sa nakatatanda kong kapatid, Cheng Xiaohua. Gusto niyang mag-develop ng bagong proyekto sa pharmaceutical. Nag-invest siya ng 2 bilyong asset ng Padalas Delos. Matapos ang pagkabigo sa pamumuhunan, malubha ang pagkalugi ng kumpanya. Sinimulan ang proyekto ng matalinong paggawa. Napakaganda. Kung ganoon, tatanungin kita ulit. Paano natin magagawang ang grupo? Muling paunlarin ang industriya ng gamot. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nasa pamamahala pa rin ng aking ama, at ng aking nakatatandang kapatid. Kahit gusto kong kumilos, wala rin akong karapatang makialam. Hindi, ang kailangan natin ay mga mapagkukunan. Dumating na ang handaan para sa kaarawan ni Lolo. Ito ang tamang pagkakataon upang palawakin ang ating koneksyon. Magandang pagkakataon. Ang halamang ito ay hindi sapat na pambihira. Gusto ko yung nasa tabi. Ang halamang ito ay 1,000 taong gulang na hari ng ginseng. Hindi ito'y binebenta, hindi ito'y binebenta. Ang halamang ito ang pinakaiingatan kong kayamanan. Huwag kayong maging maramo, Ginoong Huang. Ang anak kong si Chingy ay hindi basta-basta humihiling. Gusto lang niya ng isang bagay. Maawa na po kayo. Kahit magkano, babayaran namin. Hindi kami tatawad. Batang babae. Ang paraan mo ng paggamit ng butong flauta para tumawag ng espiritu. Hindi kaya. Ikaw ba ay may kaugnayan sa sinasabing sagradong babaeng shaman? Paano mo nalaman? Ako ay isang inapo mula sa sangay ng sagradong babaeng shaman. Ito ay isang pamana, isang plaka ng pagkakakilanlan sa pamilya. Huwag ipagsabi. Naiintindihan ko, mahal na amo. Ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng na ito ay talagang nakalaan para sa mga taong may espiritual na koneksyon. Inihanda ito. Ngayon, na may alay ito sa sagradong babaeng shaman, ay isa ring biyaya para dito. Sabi ko na nga ba, Chingy, ang tatay mo, ang bansag na, pambansang sutil. Hindi iyon basta-basta nakuha, kahit saan siya magpunta.
Para siyang naglalakad na tagahikayat ng tagahanga. Si Ginoong Huang ay isa sa mga tagahanga ko. Espesyal niyang ibinigay sa iyo ang isang ginseng. Bilang regalo sa unang pagkikita. Tama ba? Qingyi, kung may gusto kang bagay, sabihin mo lang kay Papa. Ang mga tagahanga ni Papa ay tutulong para maayos ito. Wow, ang galing ni Papa. Ang mga tagahanga ay nagbibigay pa ng ganitong mahal na ginseng. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino ang Papa mo? Bakit naman? Ibibigay ni Papa ang 10% ng shares kay Cheng Qingyi. Yung batang iyon, ginawa pa siyang anak ni Cheng Xian. Anak na babae. Basta nalang binigyan siya ng tulong. Si Papa ay naloko ni Cheng Xian, kaya nawala ng tamang pag-iisip. Si Jingru natin ay mas mabait kaysa kay Cheng Qingyi ng daang beses. Si Papa ay matagal nang nanguhumaling sa kultura ng shaman. Naghanap ako ng grupo ng performers para magtanghal bukas sa family banquet ng sayaw na pantaboy ng masamang espiritu. Sasabihin natin na si Cheng Qingyi ay isang maruming bagay na nakakaakit ng masamang espiritu. Ang banquet na ito ay malapit nang magsimula. Bakit hindi pa nakikita si Second Young Master dito? Narinig ko na si Second Young Master ay may bagong kinilalang anak na babae mula sa probinsya. Hindi kaya. Nahihiya yata siyang pumunta, di ba? Cheng Ershao. Dumating na si Xiao Xiaojia. Ang taong ito, si Cheng Xian. Ang tao ay gumaganda sa damit, ang kabayo sa gamit. Sa ganitong tingin, siya ang mukhang tagapagmana ng pamilya Cheng. Parang ibang tao na siya. Xiao Hua, hindi kaya gusto niyang makipag-agawan sa'yo. Sa posisyon bilang tagapagmana ng Cheng Group, ano ang silbi ng magandang itsura? Isa lang siyang walang laman na shell. Ano bang bagyo ang kaya niyang likhain? Hindi naman sigurado yan. Sa tulong ko, ikaw ang siguradong matatalo. San Yato, ikaw. Binabati si Lolo. Mahabang buhay at kalusugan. Walang hanggan ang buhay. Papa, magbigay galang kaagad kay Lolo. Ang suwail na anak na ito, ni hindi nakikinig sa akin. Paano pa kaya makikinig sa sinasabi ng isang dalaga? Itay. Maligayang kaarawan. Talagang nagbigay galang siya sa akin. Sa kaarawan, magbigay ng regalo. Nagbigay ako ng gintong kabayo. Binabati si Cheng Lao. Kasaganaan na parang silangang dagat. Buhay na kasing haba ng timog bundok. Nagbigay ako ng isang jade na ruyi. Ako at si Papa, nagbigay kay Lolo ng 1000 taong ginseng. Binabati si Lolo ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Mabuhay ng mahabang panahon. HMP, anong 1000 taong ginseng na yan? Sa tingin ko, siguradong peke ito. Oo nga, Ama. Maliban kay Wang Lao, ang pinuno ng medisina. Wala nang tunay na 1000 taong ginseng ngayon. 1000 taong ginseng. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Lolo, may isang bagay na sa tingin ng apo mo ay kakaiba. Sa mga nakaraang taon, ang tiyo ay laging nanguhumaling sa billiards. Paano siya magkakaroon ng pera para makabili ng 1000 taong ginseng? Hindi kaya gusto niyang lasunin si Lolo para makuha ang mana. Base sa obserbasyon ko nitong mga nakaraang araw, si Lolo ay labis na nasusuklem sa mga gumagawa ng kahit ano para sa mana. Ang ginseng na ito ay tiyak na hindi binili mula kay Wang Lao. Ibinigay niya ito sa akin at kay Qingyi. Ang kapal ng mukha mo. Paano magagawa ni Wang Lao na ibigay ang 1000 taong ginseng sa iyo, tao? Ipatupad ang batas ng pamilya. Kunin ang peachwood staff na may ukit ng shamanic runes. Ama, hindi mo ba talaga ako mapagkakatiwalaan? Paano ko magagawa na magdala ng peking ginseng para lokohin ka? Walang kwentang tao. Hindi ba sapat ang mga beses na niloko mo ako? Bakit bigla na lang hindi gumagalaw ang kamay ko? Ano ba talaga ang kasalanan ng tatay ko? Kailangan bang parusahan siya ayon sa batas ng pamilya? Ang walang kwentang batang ito. Binigyan ako ng peking ginseng. Malinaw na gusto niyang kunin ang buhay ko kapag namatay na ako para maangkin ang ari-arian ko. Ang apo ko ang nagsisigurado na ang ginseng na ito ay totoo. Sigurado. Paano mo masisiguro yan? Ang ginseng na ito ay galing kay Wang Lao, ang pinuno ng medikal na pamilya, na ibinigay sa akin at sa tatay ko. Sa murang edad, puro kasinungalingan ang sinasabi. Ang pinuno ng medikal na pamilya ay kagalang-galang. Paano posible na ang ganitong mahalagang ginseng ay ibigay sa inyo?
Tama na ang sinasabi mo. Mga tao, kunin ang walang utang na loob na anak na ito. Palayasin siya. Kunin ang walang utang na loob na anak na ito. Palayasin siya. Hindi nyo na kailangang palayasin. Kami na ang aalis. Anak, alis na tayo. Gusto kong makipagpustahan sa inyo. Ano ang gusto mong ipusta? Ipusta natin kung ang ginseng na ito ay totoo. Ang pastahan ay may kapalit. Ikaw na taga-probinsya, isang bastos na batang babae. Ano ang ipupusta mo laban sa amin? Ipupusta ko ang akin at ng tatay ko. Ang lahat ng shares namin sa kumpanya. Sige, makikipagpustahan ako sa'yo. Kung matalo ka, ilipat mo ang lahat ng nasa pangalan mo. Lahat ng shares mo, sa pangalan ni Jinro. Kapag ako ang nanalo, kailangang ilipat mo. Lahat ng shares sa pangalan mo. Sa pangalan ng tatay ko. Cute na bata. Ikaw, paano? Hindi kayo naglalakas loob. Ha ha ha. Bakit naman ako matatakot? Lahat ng bisita na narito ngayon ay mga saksi. Tataya ako laban sa'yo. Tatawag ako ng eksperto para suriin kung totoo o peke ang ginseng na ito. Hindi na kailangan. Ang pinuno ng Yaiman, paparating na. Ang pinuno ng Yaiman ay isang kagalang-galang na tao. Paano? Sinabi mo lang, darating na siya. Dumating na si Wang Lao, ang pinuno ng Yaiman. Talagang dumating si Wang Lao. Ay nako, hindi ko alam na darating si Wang Lao. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Ang mabait mong apo, ang nagimbita sa akin dito, para dumalo sa iyong birthday banquet. Oh, tama nga pala. Siya, pumunta pa siya sa akin, para hanapin ang 1,000 taong gulang na ginseng para sa'yo. Hindi ko alam kung natanggap mo na. Ano, totoo pala ang ginseng. Natanggap ko na. Ah, iyon, kanina lang. Pinupuri ko pa nga, ang apo ko, Ginoong Cheng. Ang apo mong babae sa hinaharap, ay siguradong magiging matagumpay. Dapat mo siyang bigyan ng malaking halaga. Siguradong makakatulong siya sa Cheng Group, nagdudulot ng benepisyo. Salamat. Mabuti na lang at hindi na ipatupad ang parusa ng pamilya kanina. Kung magsusumbong si Qinghe, ang batang iyon, talagang magagalit si Ginoong Wang. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang batang babae mula sa probinsya ay agawin ng aking kasikatan. Lolo, may regalo rin si Jinro na ibibigay sa inyo. Oh, anong regalo ang ibibigay mo? Sa akin. Alam ko na gustong-gusto ni Lolo ang kulturang shaman. Kaya, ako at si Papa ay naghanap ng espesyal at nakahanap ng mga tagapagmana ng banal na babae. Mamayang gabi, sa salusalo, magtatanghal ng sayaw na pantaboy sa masasamang espiritu para kay Lolo, para alisin ang malas at magbigay ng mahabang buhay. Ang sayaw na pantaboy sa masasamang espiritu. Mukhang para sa akin ito, hindi ba? Papa, ang mga guro na ito ay ang mga tagapagmana ng banal na babae. Espesyal ko silang inimbitahan para batiin kayo sa inyong kaarawan at para magtaboy ng masasamang espiritu. Narinig ko na kaya nilang tuklasin sa bahay ang mga nakatagong malas para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya Cheng. Napaka-maalalahanin. Pero, ang bagay na ito tungkol sa pantaboy ng masasamang espiritu. Huwag sanang makaabala sa mga bisita. Lolo, huwag kang mag-alala. Alam nila ang kanilang limitasyon. Cheng Qinghe, mamaya, gagawin ka nilang parang maruming bagay na itatapon. Tingnan natin kung hindi ka pa palayasin sa pamilya Cheng. Ang mga taong ito ay may masamang balak. Gusto mo bang tulungan ka ni Papa na palayasin sila? Hindi na kailangan. Papa, panoorin mo na lang. May mga tao talaga na gustong magpakitang gilas sa harap ni Guanggang gamit ang malaking espada. Hindi maganda. Siya ay isang maruming bagay na nag-aakit ng malas. Kapag nanatili siya rito, tiyak na magkakaroon ng sakuna ang pamilya Cheng. Ano? Qinghe, paano ka naging isang maruming bagay? Umalis ka na agad sa pamilya Cheng. Huwag mong idamay ang lahat. Ang mga galing sa probinsya ay talagang malas. Umalis ka na. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ikaw, maayos naman si Qinghe namin. Sino kayo para suruan siya? Kapag hindi natin inalis ang maruming bagay na ito, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Cheng.
Sa kakarampot mong kakayahan, naglakaslog ka pang magpanggap na tagapagmana ng banal na babae. Kayo ba ang nagsabi kanina? Sino ang marumi? Bakit kayo lumuhad sa kanya? Isa lang siyang taga-probinsya. Isang ligaw na batang babae lang. Kinuha niyo ba ang mga gamit niya? At nagpapanggap kayo dito. Ang maskara niya ay isang banal na bagay ng linya ng shaman. Ang shaman na dalaga lamang ang maaaring magsuot nito. Ama, ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba nila sinabi na kaya nilang palayasin si Cheng Qinghe? Paano ito? Kayo, mga sinungaling. Kinuha ang pera pero walang ginawa, at nagpapanggap pa dito. Maniwala kayo o hindi, tatawag ako ng pulis, para ireklamo kayo sa pagpapalaganap ng feudal na pamahiin. Pinag-aralan ko ang shaman na espiritu, sa lipunang tradisyonal ng maraming taon. Ang batang kaibigan na ito, totoong may dala siya, ng espiritu ng shaman, na may kaparehong espiritual na aura. Tungkol naman sa mga ito, kahit ang mga pangunahing alituntunin ng shaman, hindi nila alam. Paano sila makakapag-usap tungkol sa pagpapalayas ng masamang espiritu? Qinghe, naiintindihan mo ba ito? Medyo naiintindihan ko. Narinig niyo ba? Ang Qinghe namin ay naiintindihan ito. Marami pa niyan. Tungkol naman sa inyo. Naghanap kayo ng mga manloloko para suruan siya. Ano ba ang balak niyo? Ako lang naman ay gustong magbigay kay tatay. Magtaboy ng masama at magdasal para sa biyaya. Hindi ko rin alam na sila ay mga manloloko pala. Dahil sinabi niyo na magtaboy ng masama at magdasal para sa biyaya, ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na dasal para sa biyaya. Kaunting kaalaman lang ang natutunan. Nagpapanggap ka pa. Lolo, ang dasal na antang-antang na ito, kapag suot, magbibigay ng kaligtasan. Magtataboy ng masamang enerhiya. Sige, tatanggapin ito ni Lolo. Qinghe, noon, si Lolo, talagang minamaliit ka niya. Xiaohua, tingnan mo ang ginawa mong kagagawan. Tinawag mo pa ang mga manloloko para suruan si Qinghe, at gusto mo pa siyang paalisin. Tatay, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko rin alam na sila ay mga manloloko. Ako rin ay inosente. Lolo, kahit na sila ay mga manloloko, ang sayaw ni Cheng Qinghe, hindi rin naman sigurado na ito ay tunay. Ang batang babae na ito, ang sayaw ng espiritu ng shaman, at ang paraan ng pagdasal para sa biyaya, ay may halimuyak ng sinaunang tradisyon. Yung mga manloloko kanina, kahit isang bahagi ng 10,000 niya, hindi pa rin may kukumpara. Ginoong Cheng, ang apo ninyong babae, may kakayahan, na ipapaliwanag sa lahat. Ang kultura ng Shaman Saintes, ay isang karangalan at tungkulin ko. Sina Master Liu at Ginoong Huang, parehong nagsabi na may kakayahan si Qinghe. Mukhang ang 10% ng mga shares na ibigay sa kanya, ay isang matalinong desisyon. Siguradong gagabayan ko siya ng maayos. Sabi ko na nga ba, ang Qinghe ng pamilya natin, ay magaling, hindi ba? Kanina may nagsabi pa, na ang Qinghe namin ay galing sa probinsya, at walang alam sa mga patakaran. Ngayon alam na nila, hindi ba? Totoo ang kakayahan niya. Lolo, ano ang masasabi ninyo sa sayaw ng Shaman Saintes para sa pagpapala? Nagustuhan ninyo ba? Oo, nagustuhan ko. Sobrang nagustuhan ko. Kung ganoon, Lolo, kailan ninyo ibibigay ang shares ni Uncle? Sa tatay ko. Ito. Kung ganoon, Lolo, kailan ninyo ibibigay ang shares ni Uncle? Sa tatay ko. Oo nga, tatay. Hindi pwedeng dahil kay Cheng Jinbro. Sa maliit na insidenteng ito, ay makakalimutan na ang pastahan. Si Ginoong Huang mismo ang nagpatunay. Ang 1000 taong gulang na ginseng na ito ay totoo. Qinghe, ito. Medyo malaki ang pastahan na ito. Paano kung palitan natin ito? Itay, paano mo nagawang hindi to pa rin ang pangako mo? Lolo, kahit ano ang ibigay mo, gusto ng apo mo. Mukhang, kailangan nating gawin si Itay na tagapagmana ng pamilya Cheng. Kailangan pa ring magkaroon ng mas malaking puwang sa puso ni Lolo.
magkaroon ng mas malaking posisyon. Cheng Xiaohua, mas mabuti pang huwag mo akong hayaang makahanap ng anumang kahinaan mo. Qinghe, ngayong araw, nagbigay ka ng karangalan sa pamilya Cheng. Plano ni Lolo, ang lupa sa timog ng lungsod, na nagkakahalaga ng 10 bilyong mansyon, ay ibigay sa iyo. Wow, 10 bilyon. Ang tanda ni Lolo, napakagalante niya. Maraming salamat, Lolo. Magpapatuloy ako sa pagsisikap, para maglingkod sa Cheng Group, kahit hindi ko nakuha ang bahagi ni Kuya. Pero si Lolo, ay bihirang maging galante. Lolo, sa pagkakataong ito, ang iyong handaan sa kaarawan. Pinaghandaan ito ni Itay ng maigi sa mahabang panahon. Ang apo mo ay naglakasloob, na hilingin kay Lolo na magbigay rin ng kahit kaunting bagay kay Itay. Siyan, nakikinabang ka sa tagumpay ng anak mo. Sa ngayon, pansamantala kong ibinabalik ang iyong posisyon sa kumpanya. Sa hinaharap, kailangan mong mag-aral ng mabuti tungkol sa pamamahala ng kumpanya. Dadalhin kita upang makilala ang ilang tao at palawakin ang iyong kaalaman. Terra. Ang tunay mong anak na babae ay talagang may kakayahan. Nagawa pa niyang kumbinsihin si matandang Cheng. Nabigyang pansin si pangalawang ginoo. Sa tingin ko, hindi magtatagal. Malalampasan ka na ni pangalawang ginoo Cheng. Hindi ko inakala na si matandang ginoo ay papayagan si Cheng Xian na muling pumasok sa kumpanya. Ang swerte niyang ito ay masyado ng maganda. Pati ang ating ama, hindi na iniisip ang reputasyon ng kumpanya. Akala mo ba, ang pagpasok niya sa pangunahing pamamahala ay dahil lang sa swerte? Hindi kaya dahil ito kay Cheng Qinghe? Simula nang bumalik si Cheng Qinghe, una niyang kinuha ang 10% ng mga shares. Pagkatapos ay nakuha niya ang suporta ng pinuno ng Yaiman at ni Master Liu. Ngayon, tinulungan pa niya si Cheng Xian na makapasok sa pangunahing pamamahala. Hindi na natin siya maaaring hayaan na manatili sa tabi ni pangalawang ginoo. Kung hindi, magiging malaking problema siya sa hinaharap. Pero sa ginawa natin sa kanya noon, babalik pa kaya siya? Kahit papaano, siya pa rin naman ang iyong tunay na anak. Magbigay ng magagandang salita, lamambat ang puso. Hindi ba't bumalik na ako sa iyo? Sige, gagawin ko na ito. Ginoo, sa wakas, bumalik ka na. Ilang araw kang wala sa bahay. Miss na miss ka ng batang dalaga. Patuloy siyang umiiyak. Umiiyak pa rin si Qinghe. Siguradong sobrang miss niya ako. Qinghe, miss mo ba si Papa? Qinghe, bakit mo tinitingnan ang kumpanya? Ang mga dating proyekto, wala na itong silbi. Sabi ni Lolo, kailangan mas maraming makilahok sa mga proyekto para maharap ito, ang biglaang krisis ng kumpanya. Pero marami akong bagay na hindi naiintindihan. Papa, ang galing mo. Pwede mo ba akong tulungan sa mga tanong ko? Papa, ang galing mo. Pwede mo ba akong tulungan sa mga tanong ko? Ang cute talaga ni Qinghe sa ganitong paraan. Bihira siyang humingi ng tulong sa akin. Kailangan kong magpakitang gilas. Sigurado, Qinghe, huwag kang mag-alala. Ano man ang tanong, si Papa ang bahala. Talagang, si Papa ay mas naaayon sa malambot kaysa sa matigas. 2 taon na ang nakalipas. Bakit iniwan ng kumpanya ang 1 bilyong halaga ng real estate? Sa halip ay gumastos ng 10 bilyon para mag-invest sa isang bahagi. Ano ba itong kalokohan? Yung tanong ni Qinghe sa akin noong nakaraan. Nasa buod na lahat, pero itong mga proyekto, hindi ko naman nasalihan. Qingmo, paano kung bigyan ka ni Papa ng training class? Anong ginagawa niyo dito? Kung saan hindi naiintindihan ni ate, pwede niyang tanungin si Mama. Si Mama ay isang PhD sa Financial Studies. Kung uuwi si ate, hindi na niya kakailanganin ang kahit anong training class. Tama, Qinghe. Si Mama ngayon ay nandito para sunduin ka pa uwi. Kung may hindi ka naiintindihan, si Mama ay laging handang turuan ka kahit kailan. Nagkukunwari lang akong hindi ko alam. Para lang si Papa ay mag-aral ng mabuti. Sino ba nagsabing kayo ang magsasalita? Sige nga. So, nandito pala kayo para magnakaw ng bahay. Umalis kayo agad. Huwag niyong subukang agawin sa akin ang mahal kong anak na babae. Ganito na lang ang takot ni Papa, na baka umalis ako.
Pwede ko itong gamitin sa aking pabor. Hindi na kailangan. Kaya rin naman ni Papa, na ipaliwanag sa akin. Tama ba, Papa? Syempre naman. Si Papa, ang pinakamagaling sa mga bagay na to. Oy, Chinghee, binigyan ka ni Papa ng isang sombrero ng shaman. Hintayin mo si Papa na dalhin ito sa'yo. Pagkatapos, ibibigay ulit ni Papa sa'yo. Isa-isa at malinaw. Ipaliwanag sa'yo ng maayos ang mga kaalaman tungkol sa pananalapi. Ayos ba? Hintayin mo ako saglit. Sige. Itay, may mahalaga akong tanong sa'yo. Bakit ka nagmamadali? Totoo ngang may isang bagay akong napakahalagang tanong na kailangang itanong sa'yo. Sige, sabihin mo. Noong nakaraang 2 taon, bakit ka bumili ng isang luma at sirang lupa tungkol sa kumpanya? Hindi ka naman interesado dati. Kapag pinasok ka sa core team, baka bumagsak ang buong kumpanya. Sagutin mo na lang ako. Ang anak kong babae ay aagawin ng iba. Sino ang aagaw sa kanya? Huwag mo nang tanungin kung bakit. Sabihin mo na lang sa akin. Hindi ba't sapat na iyon? Chinghee, ang lolo mo noon ay nag-invest sa lumang lupang iyon para makipag-collaborate sa ibang grupo. Makipagkasundo para sa isang partnership, kahit na hindi malaki ang kita sa ngayon. Pero sa hinaharap, malaki ang magiging benepisyo. Ang galing mo talaga, Itay. Dapat lang. Si Itay naman, kahit na hindi, direktang namamahala sa kumpanya. Pero tungkol sa kumpanya, lahat ng bagay, alam na alam niya. Kaya, Chinghee, kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang kay Itay. Sige na, tapos na ang problema. Ang anak ko, ako ang bahala. Hindi na kita aabalahin, ate. Salamat sa iyong pag-aalala. Kung ganun. Kaya, Chinghee, ako at ang kapatid mo, bukas na lang kami pupunta sa'yo. Tara na. Chinghee, napagod ka na ba sa pag-aaral? Tingnan mo, binili ito ng papa mo para sa'yo. Isang sombrero ng shaman. Nagustuhan mo ba? Mukhang ganitong paraan. Talagang magagawa nitong si Papa. Nakusang mag-aral. Oo, gustong-gusto ko ito. Pero, may hindi pa rin ako naiintindihan dito. Papa. Chinghee. Papa, may inihanda pa si Papa na ilang regalo. Hintayin mo si Papa. Dadalhin niya ito sa'yo. Pa, sa pagkakataong ito, totoo na. Isulat mo ang sayo. Huwag mo akong alalahanin. Chinghee, halika. Tingnan mo itong damit. Nagustuhan mo ba? Oo, gusto ko. Bagay na bagay sa'yo kapag suot mo. Tungkol doon sa tanong kanina, ipaliwanag ni Papa sa'yo. Ah, ganito pala iyon. Naiintindihan ko na. Kaya, Papa, ano naman ito? Anong ibig sabihin nito? Tingnan mo itong kay Papa. Ang utak na ito. May isa pang bagay si Papa. Isang napakahalagang regalo na ibibigay sa'yo. Maghintay ka sandali. Chinghee. Papa. Kaya, ito, ano na naman ang ibig sabihin nito? Bibigyan ka ulit ni Papa ng regalo. Papa, ang mga bagay na natitira, halos lahat gusto mo. Kinuha mo na lahat sa akin. Kahit na tayo, makumpleto man natin ang Dragon Balls, hindi pa rin natin matatawag ang Dragon God. Masakit, Chinghee. Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ni Papa. Hintayin mo si Papa matapos sa banyo. Pagbalik ko, sasabihin ko sa'yo. Hintayin mo ako. Pa, ano na naman ang hindi mo naiintindihan? Bigyan mo ako sa kumpanya. Maglaan ng isang opisina. Ngayon, gusto ko matutunan ng maayos kung paano pamahalaan ang kumpanya. Hindi ba? Talaga bang magbabago ka na? Oo. Kung hindi pa ako magbabago, ang anak kong babae ay tatakbo na kasama ng iba.
President Cheng. Dito na. Ang opisina ninyo. Oo, maganda. Mauna ka na. Sige, President Cheng. Qinghe, kumusta? Masaya ka ba? Masaya si Qinghe. Simula ngayon, kailangan kong matutunan ang maayos na pamamahala ng kumpanya. Hindi ko dapat mawala si Qinghe. Ang batang ito, talaga bang dahil sa Qinghe, magbabago siya ng ugali? Nakakainis. Ang matandang iyon, sa core level. Ibinigay kay Cheng Xian. Inayos ang isang opisina. Ano ang karapatan niya? Anong karapatan niyang tapakan ako? Jingru, bilis. Pumunta ka at sabihin mo ng ilang magagandang salita kay Papa. Papa, huwag na po kayong magalit. Kumusta? Cheng Qinghe. Wala man lang balak bumalik. Wala talaga. Ayaw talagang bumalik ni ate. Pinalayas pa kami ni uncle. Sige nga. Sino mang nangahas na apihin ako? Bukas pupuntahan ko si Lolo. Tiyak na ipaglalaban ko ang hustisya para sa inyo. HMPH. Ang buwa ng pagtitipon ng pamilya. Nangahas pang mali. Talagang ang ugali ay mahirap baguhin. Ang likas na ugali ay hindi nagbabago. Itay. Hindi ba't ganito naman palagi si pangalawang kapatid? Hindi pa ba kayo sanay? HMPH. Akala ko noong napasok siya sa core team. Akala ko pa nga, magbabago na siya. Hindi ko inakala na ganito pa rin siya. Talagang nakakahiya. Sa pangalan ng pamilya Cheng. Lolo, nahuli kami ng dating. Hindi dahil sa paglalaro ni Papa, kundi dahil abala siya sa pag-aasikaso ng mga gawain sa kumpanya. Simula nang maging bahagi si Papa ng core team, hindi na siya naging pabaya. Lahat ng ito ay dahil kay Qinghe. Halika, umupo ka na. Tama ang sinabi ni Papa. Ang ating Qinghe ang pinakamagaling sa pamilya. Halika, umupo ka rito sa tabi ni Papa. Kuya, si Qinghe ngayon ay anak ko. Wala na siyang anumang kaugnayan sa'yo. Kuya, si Qinghe ngayon ay anak ko. Wala na siyang anumang kaugnayan sa'yo. Ikaw, tama na. Halika, maghanda na tayong kumain. Ngayon, simula nang magbago si ikalawang kapatid. Mukhang may kaunting anyo na siya ng pagiging ama. Oo nga, noong araw si ikalawang kapatid. Dahil sa kalasinggan, hindi ba't may nangyari sa isang babae? Kung nagpakasal noon, sa ngayon sana, may sarili na sana siyang anak. Malinaw na sinadya mo itong gawin. Noon, lasing lang ako. Hindi ko magagawa ang ganitong bagay. Tama na. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Papa, baka ang bagay na iyon. Kahit ayaw niyo itong pag-usapan, kailangan itong banggitin. Anong ibig mong sabihin? Ikalawang kapatid. Baka hindi mo pa alam. Ang babaeng iyon. Naipanganak na ang anak mo. Naipanganak na. Ano ang sinabi mo? Papa, kung papayagan niyo pa si Sian na manatili sa pangunahing posisyon, baka sa oras na magpakita siya, ang Chengru ay muling malalagay sa alanganin. Ang krisis ng opinyon noong panahong iyon. Noong panahong iyon, hindi maliit na halaga ang nawala. Cheng Xian, ikaw, Lolo, naniniwala ako sa tatay ko. Naniniwala akong hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Qinghe, ang bagay na ito, hindi ito bagay na dapat pakialaman ng mas nakababata. Ako, huwag kang magsalita, tatay. Kung may problema, sa akin mo ibaling. Huwag mong sigawan ang anak kong babae. Ikaw, suwain na anak, pinaghirapan kong buuin ang kabuhayan ng pamilya sa buong buhay ko. Hindi ito maaaring masira sa mga kamay mo. Sa tingin ko sa'yo, ay likas na suwail. Kahit anong gawin, hindi mo mababago. Sige nga, kaya pala sa puso mo, ako ay isang ganap na walang kwentang tao. Dahil ayaw mo na pumasok ako sa kumpanya, susundin ko ang kagustuhan mo. Lalabas na ako ngayon, at ipapahayag ko sa lahat na ako, si Cheng Xian, ay likas na babero, at nagkaanak ng isang suwail. Napaka-rebelde mo na talaga, mga tao. Hilahin niyo siya palabas, at parusahan ayon sa tradisyon ng pamilya. Lolo, tatay. Natakot ka ba, Cheng Qinghe? Pumili ng ganitong klaseng tatay. Siguradong pinagsisisihan mo na. Kung gusto mong bumalik ngayon, ako rin ay kaya ko. Basta, makinig ka kay Jingru. Ayos na iyon. Hindi na ako babalik. Kung sino man ang manggahas na apihin ng tatay ko, siguradong pagbabayaran kita. Tatay, masakit pa ba? Qinghe, huwag kang mag-alala. Dahil nandyan ka, ang munting aliw ko. Matagal nang hindi masakit kay tatay. Pero ikaw ang nahirapan. Ang matagal mo nang pinaghirapan para sa akin, ay nauwi sa wala.
Tatay, magpagaling ka ng maayos. Nangangako ako, Qingyi, kahit ano pa ang mangyari, ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Cheng ay magiging sa iyo. Munting Senyorita. Tatay, magpahinga ka ng mabuti. Iyong ipinahanap ko sa iyo. Kumusta na ang pagsisiyasat, munting Senyorita? Tungkol sa babaeng sinabi ng nakatatandang Ginoo. Totoo ngang nanganak siya. Nakipag-ugnayan na ako. At maaari na itong gawin ngayon. Ang pagsusuri ng DNA. Mabuti. Tungkol naman doon sa ipinahanap ko sa iyo. Tungkol kina Cheng Xiaohua at Yang Kaiyun, kumusta? Munting Senyorita. Ang kinaroroonan ng nakatatandang Ginoo. Hindi ko talaga matunton. Pero, ang unang ginang nitong mga nakaraang araw ay madalas pumunta sa Liuguang Bar. Basta wala ang nakatatandang Ginoo sa bahay. Hindi siya umuwi sa gabi. Siguradong may kakaiba dito. Sumama ka sa akin para tingnan ito. Oo. Sigurado ka bang dito yon? Sigurado. Ang unang ginang nitong mga nakaraang araw. Halos araw-araw siyang pumupunta. Sige. Frozen. Si Yang Kaiyun, paano niya nagawa? Umorder ng lalaking modelo sa bar. Ganito ba ang makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya? Kung malaman ito ni Lolo at ni Cheng Xiaohua, malalaman nila. Hindi ko maisip kung gaano kagulo ang mangyayari. Ikaw, walang hiya ka. Simula ngayong araw, lumayas ka sa pamilya Cheng. Umalis ka ng walang dala, Ama. Xiaohua, mag-asawa tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap mo ako kay Ama. Maghihiwalay na tayo ngayong araw. Tao, dalhin siya sa akin. Dalhin siya sa probinsya. Simula ngayon, hindi na kailanman makakapasok kahit isang hakbang sa pamilya Cheng. Xiaohua. Hindi mo pwedeng gawin ito. Xiaohua. Lolo, natuklasan ng apo. 2 taon na ang nakalipas. Ang insidente ng pagkalasing ni Ama. Ang katotohanan. Inamin ng babaeng iyon. Lahat ay gawa ni Cheng Xiaohua ang nagutos. Bukod pa rito, ang apo. Gumawa ng pagsusuri sa pagiging magulang. Ang batang iyon, talagang hindi anak ni Ama. Lahat ng ito ay gawa mo. Isa-isa kayong lahat. Walang sino man sa inyo ang nagpapahinga sa akin. Lolo, ang mga nakatatandang kapatid ni Ama, gumawa ng napakaraming masamang bagay. Hindi ba? Dapat silang parusahan. Ngayon, nag-aaway ang magkapatid. Ang tiyak na maaapektuhan ay ang interes ng Cheng Group. Ang Qingye ay nagmamasid ng mabuti. Mas mabuti pang pakalmayin muna siya bago magpatuloy. Simula ngayong araw, ang lahat ng iyong mga shares, ilipat lahat sa pangalan ni Sian. Ang iba pa, pag-usapan na lang natin pagkatapos hamupa ang usapan. Itay, Lolo, wala bang parusa? Ikaw, suwail na anak. Ikaw, pagkalipas ng 2 araw, pamilya Cheng, kailangang dumalo sa press conference ng Shen Group. Hayaan na lang natin ang bagay na ito. Lolo, hindi nasisiyahan ang apo mong babae sa resulta na ito. Qingyi, pagkalipas ng 2 araw, kung si Sian ay makakakuha ng puhunan mula kay Chairman Shen, papayag si Lolo sa'yo na ibigay ang posisyon ng tagapagmana sa kanya. Napagkasunduan na ito. Si Lolo, dahil lamang sa isang panig na kwento ni Cheng Xiaohua, ay pinagdusa ang aking ama sa sakit ng parusa ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang ebidensya. Si Cheng Xiaohua ay nakaligtas pa rin ng walang kaparusahan. Ganito ang pagkiling. Paano ko pa maiaasa ang pag-asa sa kanya? Kailangan kong samantalahin ang oras, makipagtulungan sa iba, at magtatag ng sarili kong pundasyon. Qingyi, paano naibigay ng itay ko ang dokumento ng shares ni Cheng Xiaohua sa akin? Dahil sinabi ko kay Lolo na 2 taon na ang nakalipas. Ang insidente ng iyong pagkalasing at pagkawala sa sarili
ay pakana ng nakatatandang tiyuhin natin. Pagkatapos, ibinigay ni Lolo ang shares ni Cheng Xiaohua sa'yo. Totoo. Oo, ang galing mo naman. Papa, huwag ka munang masyadong matuwa. Si Lolo tungkol sa bagay na ito, hindi nagbigay ng matinding utos. Tinatayang lilipas na ang kaguluhan na ito. Ang mga shares ay ibibigay pa rin kay Cheng Xiaohua. Talagang may kinikilingan si Lolo. Kitang-kita naman na naapektuhan din ni Cheng Xiaohua ang interes ng kumpanya. Pero si Lolo talaga, ayaw niyang parusahan siya. Papa, huwag kang malungkot. Nandito pa rin ako para sa'yo. Alam ni Papa na ikaw ang aking mahal na anak. Qinghe, Qingkai, ako, ang iyong tatay. Sa wakas nagkaroon ng kaunting pagkakataon para sa bonding ng ama at anak na babae. Sabi, pag-usapan ng mahalagang bagay. Ngayon, may problema tayo sa loob at labas. Kaya kailangan nating magmadali, maghanap ng bagong paraan. Anong bagong paraan? Sabi ni Lolo, kung para sa Cheng Group, makakakuha ka ng investment mula kay Chairman Shen. Ibibigay niya ang posisyon ng tagapagmana sa'yo. Pero sa tingin ko, hindi ito mapagkakatiwalaan. Qinghe, Qingle, hindi mangyayari iyon. Kahit na ang tatay ko ay mas pinapahalagahan ang interes. Pero ang mga sinabi niya ay tinutupad pa rin niya. Ang taong nasa sitwasyon ay nalilito. Alam ni Papa, hindi siya mahal ng pamilya. Pero ayaw pa rin niyang maniwala. 2 araw mula ngayon, matatapos ang press conference. Malalaman ang lahat. Oo. Nandyan si Chairman Shen. Sino ang makakakuha ng pakikipagtulungan kay Chairman Shen? Ang posisyon ng tagapagmana ay mapupunta sa kanya. Ang posisyon ng tagapagmana ay para sa akin. Pupunta rin kami. Sige, Tara. Magandang araw, Chairman Shen. Uy, anak mo ba ito? Oo, ang cute at maayos niyang tingnan. Sakto, nandito rin si Jingro ng pamilya namin. Sige, maglaro kayong dalawa. Maglaro tayo ng sabay. Hindi nakakapagsalita ang anak ko. Medyo mahiyain siya. Pasensya na. Aba, pipi pala siya. Ang pamilya Cheng. Ganito ang pagpapalaki nila. Si Shen Yu ang nag-iisa kong anak na babae. Siya ang tagapagmana ng Shen Group, ang nag-iisang tagapagmana. Kahit hindi siya makapagsalita, habang buhay, hindi ko papayagan ang sinuman. Maliitin siya, Chairman Shen. Ang anak na babae, kailangang magpakasal balang araw. Basta mahalin na lang. Pero ang tagapagmana, ay dapat ibigay sa anak na lalaki. Bakit hindi habang bata pa? Mag-anak ka na ng isa pang anak na lalaki habang maaga pa. Makitid ang pananaw. Sino ang nagsabi na lalaki lang ang pwedeng mamuno? Babae, maaari ring gumawa ng sarili nilang tagumpay. Ang batang babae na ito talaga, ang may tamang sinasabi. Ikaw ba'y anak ng mayamang pamilya? Siya, ang apo kong kakahanap ko lang. Ang pangalan niya ay Cheng Qinghe. Magandang araw, Direktor Shen. Oo. Kumusta? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Marunong din pala siya ng sign language. Oo naman. Mahal kong anak na babae, ano ang ginagawa ninyo? Papa, magkaibigan na kami ngayon. Sige. Ikaw si Cheng Ershao. Mukhang isa kang kabataang may napakaliwanag na kinabukasan. Mukhang hindi pala kapanipaniwala ang mga chismis. Direktor Shen, sobra ang papuri mo. Ako rin. Talagang dahil sa mahal kong anak na babae, na naturuan ako ng anak ko. Direktor Shen, isa lang ba ang anak mong babae? Oo, kung tutuusin, ito ang unang beses niya na gustong makipaglaro sa mga kaibigan. Ayon pala sa sinaunang aklat ng Tribong Shaman, ang tinatawag na kawalan ng boses. Si Miss Shen ay nagkaroon ng mataas na lagnat, nasugatan ang lalamunan, naipon ng masamang hangin, kaya hindi makapagsalita. Tama. Noong bata pa siya, totoo ngang, nagkaroon siya ng mataas na lagnat, pagkatapos niyang magising. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi ko inakala na ikaw, batang babae, ay marunong pala sa medisina. Sayang lang, sinubukan ko na ang lahat ng paraan, pero hindi ko pa rin nagamot ang pagkabingi ni Yue. Ginoong Shen, basta't magtiwala kayo sa akin. Siguradong magagamot ko si Shen Yu, at mapapagsalita ko siyang muli. Totoo ba yan? Ikaw, isang batang babae, kaya mong gamutin ang isang pipi. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ano ba ang sinasabi mo?
Pinapahiya mo lang ako. Ama, nag-aalala lang ako, na baka si Qinghe, hindi magamot at mas lalo pang mapalala ang kalagayan. Ikaw. Naniniwala ako kay Qinghe. Sinabi niyang magagamot niya, kaya sigurado akong magagamot niya. Ginoong Shen, pakiusap, hayaan niyo akong subukan. Handa ka bang hayaan akong gamutin ang iyong pagkabingi? May kumpiyansa akong kaya kitang gawing katulad ng normal na tao at makapagsalita muli. Itay, gusto kong makapagsalita. Handa akong magtiwala kay Qinghe. Sige na lang. Dahil gusto ni Yue na gamutin, hayaan mo siyang gamutin. Qinghe, batang babae, ituturing ko na lang, para sa aming Yue, na naging kaibigan ka niya. Pero kailangan mong mangako, huwag na huwag mong sasaktan si Yue. Huwag kang mag-alala, Chairman Shen. Yu, mabait ka. Mamaya, isusuot ko ang maskarang ito at sasayaw ako kasama ka. Ang kampanilya ay kakanta, kaya nitong palayasin ang maruming hangin sa iyong lalamunan. Ang buwan ay nakakurba, nakabitin sa gilid ng bintana, ang ulap na parang bata. Lumayo ka na agad. Ang buwan ay nakakurba, nakabitin sa gilid ng bintana, ulap na parang bata. Lumayo ka agad. Buwan, ulitin mo ang sinabi ko. Papa, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Buwan, ikaw, talaga bang gumaling na ang boses mo? Bilisan mo, hayaan mong tingnan ka ni Papa ng maayos. Buwan. Huwag kang magmadali, Chairman Shen. Basta gamutin ko si Miss Shen nang tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan. Siguradong babalik siya sa normal. Sige, talagang maraming salamat sa'yo. Pangalawang Young Master Cheng. Hindi ko inakala na meron kang anak na napakahusay sa medisina. Siguraduhin sanayin siya ng maayos. Sa hinaharap, siguradong magkakaroon siya ng malaking tagumpay. Siyempre, kung magkakaroon ako ng sariling kumpanya, si Qinghe ay siguradong magiging unang tagapagmana. Mula pa noong unang panahon, ang mga kababaihan ay hindi nagpapahuli sa mga kalalakihan. Chairman Shen, ang mga babae rin ay maaaring magmana ng negosyo ng pamilya. Talagang matalino kang bata. Kung ganito ang sitwasyon, inaanunsyo ko na ang Cheng Group ninyo ang magiging pangunahing kasosyo sa press conference na ito. Pangunahing kasosyo. Sige. Maraming salamat, Chairman Shen. Lolo, ako at si Papa, naipagtagumpay na para sa kumpanya. Nakuha na ang pakikipagtulungan sa Shen Group. Ang posisyon ng tagapagmana, dapat ay sa tatay ko iyon. Hindi pwede. Itay, ang posisyon ng tagapagmana na ito, ay tiyak na akin. Lolo, kung ibibigay ninyo ang kumpanya sa kanya, ang daang taong pundasyon ng pamilya Cheng, ay tiyak na masisira sa isang iglap. Itay, sa mga nakaraang taon, masikap akong nagtrabaho. Sa buong kumpanya, wala ni isang naging problema. Kung ibibigay mo ang kumpanya sa kanya, para kang tumataya sa sugal. Hindi mo dapat isugal ito. Walang problema. Kuya, kung ganito ang sinasabi mo, hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Itay, ang mga buwan ng aking pagsisikap at pagbabago, hindi ba ninyo ito nakita? Hindi ba't napagkasunduan na? Kung sino ang makakakuha ng kasunduan, siya ang magiging tagapagmana. Itay, si Sian ay pag-aya sa loob ng maraming taon. Kahit na si Qinghe ang namamahala, mahirap pa rin itong baguhin. Sa anumang kaso, ngayon, ang pakikipagtulungan sa pamilya Shen ay nakuha na. Ang kumpanya ay mas mabuting ibigay kay Xiaohua para mas maging maayos. Kahit na ganito, hindi nito mabubura ang iyong katotohanang pag-aya sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, ang tagapagmana ay pansamantalang si Xiaohua muna. Talagang ganito nga. Paano, pangalawang kapatid, kahit anong gawin mong pag-aagawan, hindi mo pa rin matatalo ang kuya mo. Itay, sa paningin mo ba, puro pakinabang lang, at walang katarungan. Ginugol ko ang ilang dekada ng aking pagsisikap sa pagpapatakbo ng ating negosyo, at hinding-hindi ko hahayaang masira ito sa iyong mga kamay. Sinasabi ng iba na isa kang walang silbi, kung ipapasa ko pa rin ang grupo sa iyo.
Hindi ko alam kung pagkatapos kong mamatay, gaano pa karaming chismis ang lalabas. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan na. Sa puso niya pala, ganito pala kababa ang tingin niya sa akin. Kung ganito na ang itay, kailangang sirain muna bago makabuo ng bago. Kung tayo ay nakaranas ng kawalan ng katarungan, dapat lang nakunin natin ang nararapat sa atin. Agawin natin ito pabalik. Tara na. Itay, anong nangyari sa'yo? Ay, Chinghi, sabihin mo, wala bang silbi si Itay? Dinala mo ako, nagsikap tayo ng matagal, pero wala tayong nakuha. Itay, sa paningin ko, ikaw ang pinakakwalipikadong tagapagmana. Pero, kahit anong pagsisikap ko, ibinigay pa rin ni Itay ang grupo, kay Cheng Xiaohua. Kung hindi tayo tinanggap dito, may lugar na tatanggap sa atin. Itay, ang pakikipagtulungan sa Shen Group ay pinaghirapan naming makuha, kaya't natural lang. Nasasama rin ito sa amin kapag umalis kami. Ang ibig mong sabihin ay aalis sa Cheng Group at magtatayo ng sarili naming malaking tagumpay. Siyan, ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita. Bakit parang ang lungkot mo na? Uncle Shen, nahuli ka. Chinghi, kayo. Matagal na kayong nag-usap tungkol dito. Tama, pagkatapos ng press conference, naramdaman ko na hindi tutuperin ni Lolo ang kanyang pangako. Kaya, ako na mismo ang lumapit kay Uncle Shen. Hindi ba ikaw, ang anak ni Cheng Ershao? Nasaan ang tatay mo? Hindi ko siya kailangan. Uncle Shen, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Talagang interesante ito. Anong negosyo ang gusto mong pag-usapan natin? 2 araw mula ngayon, kung ang tatay ko ay hindi naging tagapagmana ng Cheng Group, gusto kong dalhin mo ang proyekto at sumama sa amin kapag umalis kami. Magtatayo kami ng sarili naming kumpanya ng tatay ko. At ang sakit ng anak mo, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Sige, gusto kong makita si Cheng Lolo, kung talagang wala siyang pananaw, at pipiliing talikuran kayo. Ito lahat ay magandang ideya ni Chinghi. Ako ang magbibigay ng pondo, at mga koneksyon sa Shen Group. Kayo ang magbibigay ng talino. Magkasama tayo, magtutulungan para buuin ang Qingyu Group. Ano sa tingin ninyo, Papa? Ang Qingyu Group ay lugar na para lamang sa atin. Naniniwala ako, magagawa natin ito. Mas mahusay kaysa sa Cheng Group. Sige. Ay nako, simula ngayon, ang Cheng Group ay akin na. Ha ha ha. Papa, kahit na ngayon si Cheng Xian ay umalis na sa pamilya Cheng, pero si Cheng Qinghi ay anak mo pa rin. Kapag dumating ang oras na hanapin ka niya, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Jingru. Ikaw ang prinsesa ng papa mo at ng pamilya Cheng. Ang nag-iisang prinsesa. Tungkol naman sa Cheng Xian at Cheng Qinghi, sila ay mga asong ligaw lamang. Cheng Zong, hindi maganda. Ano ang hindi maganda? Kakakuha ko lang ng Cheng Group. Dapat sabihin na napakaganda nito. Sa hinaharap, patuloy itong uunlad. Ha ha ha. Hindi. Cheng Zong, kanina lang. Paano nangyari iyon? Ang Shen Group, biglang itinigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Cheng Group. Lahat ng kooperasyon. Cheng Xiaohua, nagsisimula pa lang ang laro. Ang unang hakbang ng planong ito ay unang sakupin ang pangunahing industriya ng Cheng Group, pagkatapos ay palakasin ang sariling industriya ng medikal. Bakit itinigil ang kooperasyon? Cheng Qinghe, hindi ba't napagaling na ang kanyang pipi na anak na babae? Bakit? Narinig ko kay Boss Shen na ito ay utos ng isang tinatawag na CEO ng Qingyu Group na nagutos sa kanya na gawin ito. Qingyu Group, tingnan mo, Boss Cheng. Kamakailan, natuklasan ng Bureau of Supervision na ang presidente ng Cheng Group, si Cheng Xiaohua, ay lihim na nakipagsabuatan sa mga Hapones at inilipat ang daan-daang bilyong pondo. Maaaring mabangkarote ang kumpanya. Sino kaya ang may gawa nito? Ang nakatatandang anak ng Cheng Group, si Cheng Xiaohua, lihim na nakipagsabuatan sa mga Hapones at inabuso ang pondo ng kumpanya. Ang Bureau of Taxation at Securities Regulatory Commission ay nakialam na sa investigasyon. Kami ay mga empleyado ng Cheng Group, mga empleyado nito. Narinig namin na sinabi ng kumpanya natin
Totoo bang 3 beses ang alok na sahod? Totoo ito. Gusto kong sumali. Ako rin. Ako rin. Chinghe, lahat ng ito ay ideya mo. Oo nga, Papa. Nagkaroon ng malaking iskandalo ang Cheng Group. Negatibong balita tungkol kay Cheng Xiaohua. Kumalat na parang apoy. Ito ang pagkakataon natin para sirain ang pundasyon nila. Pinakamagandang pagkakataon ito. Talagang anak kita. Matalino at kaibig-ibig. Nagniningning. Nakakaakit. Papa, bitawan mo. Paano mo nakuha ang pamamahala ng kumpanya? Naglakaslog kang makipagsabuatan ng palihim. Sa mga Hapones, sa loob lamang ng 1 linggo, ang Cheng Group ay nagkaroon ng 80% ng mga empleyado na nag-resign. Lolo, huwag mo nang pag-alitan si Papa. Sa huli, si Papa rin naman ang bagong namamahala sa kumpanya. Maraming bagay ang hindi pa niya alam. Ha, nakikiusap ako, sulungan mo ako. Mag-isip ka ng paraan. Ang dami kong utang. Kung hindi ko ito mababayaran, makukulong ako, Pa. Sa puntong ito, ano pa bang magagawa ko? Lolo, kung ibibigay mo ang kumpanya sa kanya, ang daang taong pundasyon ng pamilya Cheng ay siguradong mawawasak. Ang pamilya Cheng. Tapos na. Hindi, imposible ito. Pa, ikaw ang namahala sa kumpanya ng napakaraming taon. Siguradong marami kang koneksyon ang makakapagligtas sa akin. Tatay, ako ang tunay mong anak. Kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas ako. Oo nga, Lolo. Pakiusap, humingi ka ng tulong sa kanila. Iligtas mo si tatay. Napakatanga mo talaga. Kung hihingi ka ng tulong sa kanila ngayon, hindi ba't parang ipinapahayag mo sa lahat na ang aming Cheng Group ay bumagsak na? Ano ba talaga ang ginawa mo para magalit sila sa'yo? Ang Shen Group, kaya sila gumaganti sa atin ng sadya. Sadya ang pagganti. Ang chairman ng Shen Group ay nagbigay na ng pahayag. Sino mang maglakasloob na tumulong sa pamilya Cheng ay magiging kaaway nila. Cheng Xiaohua, Cheng Xiaohua, ano ba talaga ang ginawa mo para magalit sila sa'yo? Sinabi ni General Manager Shen na, pakinggan ang sinabi ni General Manager Shen, na ito ay utos ng isang tinatawag na CEO ng Qingyu Group, na nag-utos na gawin ito, Qingyu Group. Oo, sila nga. Qingyu Group. Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kumpanyang ito? Mukhang kailangan ko na bisitahin sila. Manatili ka sa bahay at maghintay ng maayos hanggang matapos ang bagay na ito. Pagkatapos itong maayos kitang kakausapin tungkol dito. Qinghe, talaga bang iniisip mo na ang tatay ko ay babalik para hanapin tayo? Huwag kang mag-alala. Kung gusto niya ang Cheng Corporation na magpatuloy, siguradong babalik siya. Talagang dumating ang tatay ko para hanapin ako. Mas maaga pa kaysa sa inaasahan ko. Mas maaga pa ng kaunti. Tatay, tara na. Salubungin natin siya. Tatay, huwag ka nang magkunwari. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako kailanman yuyuko sa taong iyon. Sa anak sa labas. Tatay, parang medyo nanghihina si Lolo. Tay, kahit na si matandang Ginoong Cheng ay laging kinakampihan si Cheng Xiaohua. Pero kahit ano paman, siya pa rin ang mahalaga kay tatay. Kahit gusto kong makita pero hindi ko matulungan. Pero kung siya'y mamatay, siguradong si tatay ay malulungkot din. Tatay, maghanap ka na ng tao. Dalhin si Lolo sa ospital. Sige. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tay, ayos ka na. Ayos na ako. Kahit na si Sian ay medyo pasaway, pero mula nang dumating si Qinghe, unti-unti ring nagbabago si Sian. Siguro, hindi ko dapat kinampihan si Xiaohua, at binaliwala si Sian. Sian, ikaw, lumaki ka na, at mayroon ka ng sariling negosyo. Ang nanay mo,
Sa kabilang buhay, kapag nakita kang ganito, siguradong matutuwa siya para sa'yo. Lolo, maaaring magbigay si Ching Yu para sa Cheng Group ng 10 bilyong puhunan para malampasan ang krisis na ito. Kapalit nito, kailangan mong ipahayag sa pulong ng mga direktor. Ang tatay ko ang tunay na tagapagmana, ang nag-iisang tagapagmana. Sige. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng krisis na ito, formal kong iaanunsyo, nasisiya ng opisyal na magmamana ng Cheng Group. Binabati kita, Lolo, sa matagumpay na paggawa ng isang tamang desisyon. Ha ha ha. Tatay, bakit hindi pa bumabalik si Lolo? Ginoo, inutusan ako ni Ginoo na ipaalam sa inyo ang inyong posisyon sa Cheng Group. Lahat ng tungkulin ay sinuspinde. Ano ang sinabi mo? Tatay, si Lolo ba? Talagang wala siyang pakialam sa inyo. Malapit ka nang mahuli. Wala pa rin siyang kaunting pag-aalala. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang na walang gawin. Kapag natapos na ang bagay na ito, matapos itong maayos, saka kita haharapin ng maayos. Tama. Matandang lalaki, dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin kung wala akong katarungan. Palem, Lolo. Ching-Yi, salamat sa iyo, sa pagligtas mo sa tatay ko, dahil ayokong makita ang tatay na malungkot. Tingnan mo, may eroplano sa langit, ginamit mo na ang trick na ito, hindi na ako 3 taong gulang. Oo, ang Ching-Yi ng pamilya natin, hindi 3 taong gulang, 10 taong gulang na maliit na adulto. Tara na. Ha? Ano nangyari sa'yo, pa? Kung may mangyari sa'yo, ano na ang gagawin namin? Pangalawang kapatid, umuwi ka na muna. Ako na ang bahala dito kay pa. Papa, ngayon, ang posisyon ng tagapagmana, siguradong sa'yo na. Kung ganoon, ako na ang magiging unang nasa linya ng pagmamana. Huwag ka munang magdiwang. Hindi pa natin alam. Ang matandang lalaki, kailan ba siya majay gising? Ginoong Cheng, ang aksidente sa sasakyan ay nagdulot ng pagdurugo sa utak ng pasyente. Kahit may pag-asa siyang magising, pero panandalian lang ang kanyang paggising. Ang ospital ninyo, ganito lang ba ang antas ninyo? Ginoong Cheng, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para gamutin ang matanda. Mali. Gusto kong manatili siyang nakahiga magpakailanman. Hindi na siya kailanman majay gising. Ano ang sinabi mo? Ang perang ito, sapat na ito para sa buong buhay mo. Kailangan mo lang siyang panatilihing tulog magpakailanman. Ginoong Cheng, huwag kayong mag-alala. Babawasan namin ang gamot para payapang ma-enjoy ng matanda ang kanyang huling mga taon. Huminto ka. Tandaan mo ito. Huwag mong hayaang pumasok sina Cheng Xian at ang mag-ama niya. Ay, huwag kang mag-alala. Papa, hindi mo ba ito nakikitang kakaiba? Kakahatid lang natin kay Lolo. Bigla siyang naaksidente sa sasakyan. Ibig mo bang sabihin, naghihinala ka? Hindi ako sigurado. Pakiramdam ko lang. Napaka-coincidental ng lahat ng ito. Ang kontrata para sa 10 bilyong puhunan. Nasa kamay pa rin ni Lolo. Oo, pumunta tayo sa ospital para tingnan. Sige, oo, sa puso. Mabuti na ito ngayon. 10 bilyong puhunan ang nakarehistro. Maliligtas na ang kumpanya ngayon. ICU, Intensive Care Unit. Bawal ang pagbisita. Kami ang pamilya ng pasyente. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Ngayon, ang pasyente ay nasa coma.
Kailangan niya ng pahinga. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ay, natural lang na bisitahin ng anak ang ama. Anong karapatan mong pagbawalan kami? Tumabi ka. Security. Palayasin sila. Anong klaseng ospital ito? Kahit pagbisita sa kamag-anak ay bawal. Ganito ba kalala ang kalagayan ng tatay ko? Papa, malay mo. Tayo lang ang hindi pinapayagang bumisita. Hintayin mo ako saglit. S. Hindi ito karaniwang aksidente sa sasakyan. Masyadong maraming lakas ang nawala noong nakaraan. Walang paraan para magamot. Gayunpaman, gusto kong hanapin ang salarin. Hindi ito mahirap gawin. Hello, Tio Shen. Gusto kong tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang bagay. Ako si Chinghi. Anong ginawa mo? Papa, nagpunta ako para mag-imbestiga tungkol sa katotohanan ng aksidente ni Lolo. Katotohanan? Oo, narehistrong simbolong tatak pangkalakal. Ikaw ba ay naghihinala? Papa, huwag kang magmadali. Malalaman mo rin ito kagad. Ang panganay ng pamilya Cheng. Talagang nagulat ako sa kanya. Pati sariling ama ay pinatay. Direktor Shen, ano ang ibig mong sabihin? Magsalita ka. Oo. Sinabi ito sa akin ni Cheng Xiaohua. Basta mabangga ko ang isang sasakyan, bibigyan niya ako ng 1 milyon. Hindi lang iyon. Si Cheng Xiaohua, sinuhulan pa niya ang doktor. Sinadyang bawasan ang dosis ng gamot. Gusto niyang si matandang Cheng ay manatiling ko mahabang buhay. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo makakapasok. Hindi majay gising ang papa ko. Doktor, hindi maganda ang nangyari. Nahimatay ang pasyente sa kama numero 1. Papa, ngayon na. Pasok na tayo agad. Lolo, ako si Chinghi. Naririnig niyo ba ako? Papa, sino ang nagpapasok sa inyo? Sino ang nagpapasok sa inyo? Bakit ka sumisigaw sa anak ko? Sabi, ano ang ginawa mo sa tatay ko? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kung magpapatuloy ka pa, tatawag na ako ng security. Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin. Sa bank account mo, biglang nagkaroon ng 5 milyong piso. Paano nangyari iyon? Ikaw, kung handa kang magsabi ng totoo ngayon, baka, pwede pa kitang bigyan ng pagkakataon. 2 lang ang pagpipilian mo. Pwedeng magsabi ka ng kusa, o kaya, hayaan mong ang pulis ang magsabi. Ako lang naman. Binawasan ko lang ang gamot ng matanda. Wala akong ibang ginawa. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Gisingin mo siya. Magagawa mo ba? Oo. Kaya ko. Basta huwag mong sabihin sa pulis. Gagawin ko ang kahit ano. Bilisan mo. Ayos na. Lolo, Itay. Nasaan ako? Lolo, si Cheng Xiaohua, para makuha ang kapangyarihan. Sinadya niyang magdulot ng aksidente, para ma-hospital ka. Si Cheng Xiaohua ang may gawa nito. Oo, at saka, ang dahilan kung bakit matagal kang nawalan ng malay. Binayaran din ni Cheng Xiaohua ang doktor, para gusto niyang ikaw, hindi na magising kailanman. Ang suwail na anak na ito. Suwail na anak. Lolo, huwag kang masyadong magalit. Maingat ko siyang inalagaan sa loob ng 20 taon. Pero gusto niya akong saktan. Ngayon, tinawag ko kayo rito. Pangunahin ay para ipahayag ang isang bagay. Simula ngayon, ako, si Cheng Xiaohua, formal na magmamana ng posisyon bilang direktor ng Cheng Group. Tiyo, si Lolo ay nakahiga pa rin sa ospital ngayon. Inanunsyo mo ang bagay na ito ngayon. Gusto mo bang agawin ang kapangyarihan? Ang lolo mo ay matagal nang walang malay. Hindi maaaring walang namumuno ang grupo kahit isang araw. 1 buwan na ang nakalipas. Nasigurado na ibibigay sa akin ang posisyon bilang tagapagmana. Tiyo, bago mo agawin ang kapangyarihan, naisip mo ba na ikaw ay nakipagsabuatan sa mga Hapones? Inabuso mo ang pondo ng kumpanya at nag-iwan ng bilyon-bilyong utang. Bukod pa rito,
Sa kumpanya, bukod sa mga shareholders, tila wala nang masyadong empleyado. Lahat sila ay naghihintay. Naubusin ka ng tuluyan. Ikaw, suwail na babae. Cheng Xiaohua. Mas mabuti pang linawin mo ito sa akin. Si Qinghe ay anak ko na ngayon. Wala kang karapatang disiplinahin siya. Tiyo, ang dami mong utang. Ayon sa mga patakaran ng pamilya Cheng, matagal nang dapat palayasin sa pamilya Cheng. Ngayon, ang pinakakwalipikado para magmana ng grupo ay ang papa ko lamang. Kalokohan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakahanap na ako ng CEO ng Qingyu Group para sa Cheng Group. Magbibigay ng 10 bilyong puhunan para malutas ang krisis. Mag-isip kayong mabuti. Ang posisyon ng tagapagmana. Walang iba kundi ako. Huwag kayong pumili ng maling panig. Papa, ito ang narinig ni Qinghe. Ang pinaka-nakakatawang biro. Anong ibig mong sabihin? Ikaw talaga. Talagang parang ulo ng baboy ang katangahan mo. Tumawa lang kayo. Sisiguraduhin kong hindi na kayo kailanman makakatawa pa. Oh, ganun ba? Oh, ganun ba? Cheng Daxiao, ang laki ng sinasabi mo. Kaya pala, si President Shen pala ang dumating. Ngayong araw, nagsasagawa ako ng tulong ng mga shareholder. Pansamantala, hindi kita masikaso. Pakiusap, umalis ka na. Ganun ba? Pero ang Qingyu Group, ang dalawang CEO ay narito. Baka hindi ako makapunta para bumati. Hindi ito tama. Chairman Shen, ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo? Ipakikilala ko kayo. Ang tagapagtatag ng Qingyu Group, Cheng Xian. Ang batang tagapagmana, Cheng Qinghe. Cheng Xiaohua. Hindi mo pa rin naiintindihan ngayon. Sino nga ba talaga ang pinakakarapat-dapat na magmana ng Cheng Group? Siyempre, kung sino ang karapat-dapat, ako bilang panganay na anak ng pamilya Cheng. Ang mga bagay tungkol sa pamilya Cheng. Siyempre ako ang magpapasya. Ulitin ko. Sino nga ba talaga ang namumuno sa pamilya Cheng? Itay. Ulitin ko. Sino nga ba talaga ang namumuno sa pamilya Cheng? Itay. Gising ka na. Anak na suwail. Naglakaslog kang subukang patayin ako. At gusto mo pang magmana ng Cheng Group. Mabuti nandito kayong lahat. May iaanunsyo akong isang bagay sa lahat. Cheng Xiaohua. Nagarkila ng mamamatay tao para patayin ang sariling ama. Simula ngayong araw, tatanggalin ko siya mula sa talaan ng pamilya Cheng. Ganap na aalisin ang pangalan niya. At hindi na kailanman papayagan na makapasok sa pamilya Cheng kahit isang hakbang. Lolo, ngayon ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Ang pagpatay ay labag sa batas. Ikaw, walang hiya ka. Tingnan natin kung hindi ko punitin ang bibig mo. Subukan mo. Itay, nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Isaalang-alang mo na mag-ama tayo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Akala mo ba na sa pagmamakaawa ay wala nang mangyayari? Itay. Ayon sa balita mula sa aming istasyon, si Cheng Xiaohua ay dahil sa paglabag sa batas at mga alituntunin ng pamilya Cheng, pinalayas mula sa pamilya Cheng. Ang pagpapalayas mula sa pamilya Cheng ay inaasahang hahatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Bilang kinatawan ng Cheng Group, sa posisyon ng chairman, ipinapahayag ko na opisyal kong ipapasa ang grupo kay Cheng Xian bilang tagapagmana, Cheng Qinghe, ang pangunahing tagapagmana. Cheng Xiaohua, ang ginawa mong pagpatay kay Lolo ay alam na ng lahat. Maghintay ka na lang sa pagtanggap ng batas at parusa. Hindi, imposible. Ako ang tunay na nag-iisang tagapagmana, Cheng Qinghe. Lahat ito ay dahil sa'yo. Dahil kinuha mo ang posisyon ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapapalayas ang mama ko. Galit ako sa'yo. Tumahimik ka, Qinghe. Ang mabuting anak ni Papa. Ikaw ang tunay na anak ni Papa. Ang pinakamabuting anak, Qinghe. Pakiusap mo kay Papa na huwag si Lolo ang magpakulong sa akin. Pwede ba? Cheng Xiaohua. Si Qinghe ngayon ay anak ko. Siya ay may iisang ama. Ako, Cheng Xian, ang nag-iisang ama. Simula noong bumalik siya, hindi na siya kabilang sa'yo. Kuya, kailangan ko pang magpasalamat sa'yo. Pinayagan mo akong magpalit sa isang napakabuting ama. Kung alam ko lang noong kakapanganak mo pa lang, dapat itinapon na kita sa tubig. Nilunod kita ng 3 beses. Tao, dalhin si Cheng Xiaohua sa kulungan. Tungkol sa kanya, hindi naman siya tunay na dugo ng pamilya Cheng. Dalhin siya sa probinsya. Huwag na siyang papayag ang pumasok sa amin. Kahit isang hakbang sa pamilya Cheng. Itay, huwag, Itay. Mga ginoo at ginang, simula ngayon,
Si Cheng Xian ay opisyal ng hahalili sa posisyon bilang direktor ng Cheng Group. Lahat, palakpakan at tanggapin. Inanunsyo ko, sa pamamagitan ng Cheng Group at Qingyu Group, na pagkasunduan, itinatag ang Qingyu Holdings Group. Simula sa araw na ito, ako at si Itay ay magiging ligtas na. Tito, maliwanag na ang araw. Naghintay tayo hanggang sa tagumpay. Oo, ang lahat ng ito ay dahil sa'yo.